Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, share ko lang po itong aking stainless bees para po sa mga nagnanais na mag-alaga o mga beekeepers. Ito po ay puno ng kape. Yan. Yan po ay binaa ko, tas yung brood ay kinuha ko. Pagkatapos po nun ay ipinatong ko po dyan din mismo yung box. Tapos after po maka 2 weeks in-split ko po. Kasi ang natira lang po diyan sa loob niyan ay queen cell. At yung lahat po ng brood ay kinuha ko at inilagay ko sa box. Yan, tapos ipinatong ko diyan. Para kung sakasakali at yung queen ay hindi man natin nakuha o nakasama sa brood ay piyong nandyan pa rin sa puno na yan or sa kahoy na yan. Nung maiangat ko po, ito na po siya. Yan. Yan na po siya ngayon. Yan po yan galing. At ito po ay nabuhay pa uli. Siguro isang araw gagawa lang tayo ng box at atin uling ilalagay siya sa box. So share ko lang po o advice ko sa mga beekeeper para po tayo ay maging legal. Huwag po tayong kumuha ng mga feral sa mga protected area na lugar. Pwede po tayong kumuha ay sa mga property area. Magsabi lang po tayo doon sa nakasasakop. Pwedeng bayaran natin. Kung ating mahihingi, pwede nating hingiin. Doon po tayo magsimula, no? Padamihin po natin ang stainless bees para ang hindi sila maapektuhan o hindi mamamatay. Yan, sample ko pa rin po ito. Siya po ay feral. Kumuha po ako ng 2 layer na brood. Ipinasok ko po sa loob ng box na ito. Tapos makalipas ang after mga 2 months, pinatungan ko po ng second layer. Kapag po napuno ang second layer niyan, atin pong kukunin yan. Check natin kung may natirang brood sa kanyang feral. Pag po may natira o pwede nating tirhan ng brood para siya ay mag tuloy uli, saka natin ihihiwala yan. Ang aalsin po natin diyan ay yung ilalim, no, yung ilalim po. Iiwanan po natin yung ibabaw. Yan. So ganito po ang palalabasan na niyan, no. Yan. Yan. Kasi ko ito po sa pamamaraang ito, ang atin pong colony hindi basta mamamatay. Yan, oh. Hindi po siya basta mamamatay. At hindi ninyo kinakailangan kumuha sa gubat para lang magpadami. Yan. Ang totoo po nito, ito ay nakunan ko na nasa siguro may 20 colonies na lahat ang nakuha ko dyan. Sa ano ay ito ay na double na. At meron nga ang iba ay natatryo na. Ano, ganun po. At nananatili po yung ating feral na buhay, hindi siya na sisira, no. Yan. At sana po may pagpatuloy natin ang pag-aalaga ng bees, ano. At humihingi po ako ng support upang unawa sa government na sana naman po yung mga maliliit na backyard na ganito
Hindi na para nila masilip, no? Salip dapat pa nga ay tulungan nila ang mga beekeepers na kukultured. Kasi ito po ay malinaw na aming pinangangalagaan, ginagastusan niya. Kita po ninyo yan yung patungan niya, oh. Yan, bakal pa po yan. Yan ay hindi basta-basta, ano, oh. May maayos pong bubong. Yan. Yan po ang, ano na niyan, oh. At doon naman po sa mga interesado na mag-alaga, una po sa lahat i-check ninyo ay yung inyong location. Maaari bang mabuhay sa lugar nyo yung bees? Kasi kung kayo ay nasa isla, napapalibutan ng mga dagat at kaunti lamang yung maaaring pagkunan nila ng nectar, ay maaari pong hindi mag-success or mamatay lamang ang colony at sayang po. At doon naman po sa mga beekeepers, hindi po importante na magkapera lang tayo. Ang importante pa rin po noon ay yung kapakanan ng mga bubuyog. Ako po, kahit po pag po may nabili sa akin, lalo na kung ito ay malalayong lugar, talagang isinasuggest ko po na sa malapit sila kumuha. Dahil kung dadalhin mo ito sa napakalayong lugar ay hindi naman talaga may iwasan na may mamatay na bees at yun po ay ipanghihina nila. Na po. Kaya maging concern po tayo sa mga bubuyog. Hindi basta lang tayo makapag-alaga, no? Yan po yung maisasuggest ko. Nakakalungkot nga po, may isang beekeeper na nahuli at yon, so katakot-takot siguro na multa ang aabutin at nakakaawa rin naman po dahil kahit papaano ay kung tutuusin hindi naman siya lang yung may kasalanan doon. Lahat po ay involved dito, kahit yung mga mag-aalaga kasi wala namang baghahan siguro kung walang bibili, no? Wala namang mag-i-agent kung walang makukunan. Ito po nakalulungkot sa ating gobyerno na kapag ka po may papel, kahit pa po yun ay fake, lalo po pag usaping honey, kahit po fake honey, basta yan ay may DTI, ay lampas po ng lampas kahit ito ay wala na pong problema, kahit ito ay makaapekto sa kalusugan ng tao, lalo na kung may diabetes yung gagamit. Sa pag-aakala nila na ito ay galing mismo sa bubuyog ay gagamitin nila. Pero ang totoo po naman ito ay kalamansi at asukal. Yun po yung nakalulungkot na mas umaasenso, mas namamayagpag ang fake honey kaysa sa mga totoong honey. Sa mga market po natin, kahit saang market, ay halos wala po tayong mabibili diyan na pure. Makakabili lamang po tayo ng pure honey sa mga hunters, sa mga beekeepers. Yan po lang po tayo makabibili. Pero pagdating na po sa mga mall, ay pasensyahan po, hindi ko po kayo sinisiraan, pero mas malamang po diyan ang kanila pong honey ay hindi pure. At mas malamang po na yan ay ginawa lamang, ano. At yun po yung nakalulungkot na sa halip na ang bansang Pilipinas o ang buong mundo ay ang gamitin ay yung totoong honey, ay mas malamang po yung gawa. Kasi mas madaling magproseso kapag tao ang gagawa kaysa sa mga bees. Pero ang epekto po nito sa tao ay alam ko po na hindi makakabuti. Isa pa ay napakarami pong nalilinlang, no? Yung title na lang po noong pure honey yung bottle, pero
Sa bagay, honey naman po talaga dahil matamis. Honey po talaga yon. Pero wag na pong lagyan ng bisiguro, mas maganda pa. Pure honey, yung pwede na yon. Pero yung pure honey, wala namang bubuyog sa laman ng bote. Ay, isa na pong panlilin lang yon. No? Kaya ingat po tayo doon sa mga bumibili ng honey dahil yun po yung nakalulungkot nga na kahit po ito ay alam ng mga sealer na hindi totoo kasi nakukuha lang nila sa mababang presyo, ay patuloy pa rin yung mga nagtitinda sa hangad na kumita. At ganoon din naman ang ating pamahalaan na kahit ito ay alam na truck na honey ay okay lang. Okay lang sa kanila yon, basta ang importante noon ay may papel sila. Yan. God bless po sa lahat.